Hey Alma, gusto mo bang sumayaw kasama namin? Ulit ni Elena ang kanyang boses sa malalaking bulwagan ng Riverside Classical Dance Academy. Bagamat magiliw ang mga salita, ang sarkastikong tono ay nagbunyag ng kanyang tunay na intensyon. Hindi ito paanyaya. Panlalait ito, si Alma Rodriguez, 12 taong gulang, ay tahimik na nakatayo sa gitna ng silid, napapalibutan ng isang bilog ng mga pulido, magagandang babae. Ang kanyang mga sirang sneakers ay tila wala sa lugar sa gitna ng mga malilinis at kumikislap na pointy shoes na parang porselana. Habang ang kanyang ina na si Carmen ay nagkuskos ng malalaking salamin na nasa mga pader ng studio, tahimik na umupo si Alma sa isang sulok tulad ng araw-araw. Naghihintay na tumunog ang orasan sa oras ng pagsasara. Iba ang mundong ito ng akademya. Ang mga anak ng mga makapangyarihang tao, mga hukom, CEO, siruhano, ay dumadaloy ng madali sa makinis na sahig na para bang sayaw ay kanilang ipinanganak na karapatan. Si Alma, na may buo at mataba na pangangatawan, ay halos hindi napapansin, anak lamang ng tagalinis. Hanggang sa pinili ni Elena na gawing patawa ng hapon si Alma. Halika na, huwag mahiya, sabi ni Isabela, ang pinuno ng grupo. Sa edad na 14, may 3 tropeyo na siya mula sa state-level competitions. Sigurado akong natutunan mo na lahat ng galaw sa pagtitig mo lang sa amin palagi. Tumawa ang ibang mga babae, ang mga magagandang buon ng kanilang buhok ay tumatalbog habang palapit sila kay Alma na parang patibong. Huwebes iyon, 5:30 ng hapon, maagang umalis ang kanilang guro si Miss Herrera para sa isang pulong kaya mag-isa silang nagpraktis. Sa kabilang dulo ng studio, mas pinagsikapan ni Carmen ang paglinis na parang hindi niya naririnig. Alam niya ang tono ng boses na iyon, isang tono na matagal nang nagpapahirap sa kanya sa buong buhay niya. Paano kaya subukan natin yung bahagi mula sa Swan Lake? Sabi ni Elena na may ngiti. Kumikislap ang kanyang malamig na asul na mga mata na puno ng kalikutan. Alam mo yung mahirap na parte, yung may 32 fuetes? Hindi agad gumalaw si Alma. Ang kanyang mga matang madilim ay mahinahong sinuri ang bawat mukha ng mga babae. May tahimik na tindi sa kanyang ekspresyon, lampas na sa kanyang 12 taong gulang na nagpapahiwatig na hindi siya natatakot. Sige, sabi niya dahan-dahang tumayo, walang makapaghula kung ano ang mangyayari. May itinatagong lihim si Alma na babaliktarin ang kanilang malupit na plano. Hinila niya ang kanyang simpleng t-shirt at inalis ang kanyang sneakers. Nang ang kanyang mga hubad na paa ay tumapak sa malamig na sahig, may nangyari sa silid. Nawala ang mga tawang panlalait, matulis at buong pagmamalaki ang postura ni Alma. Ang mga braso niya ay itinaas sa isang perpektong kurba. Ang ordinaryong katawan na iyon ay biglang natagpuan ng ritmo na sumasalungat sa bawat pamantayan ng kagandahan na kanilang pinanghahawakan. Natuwa si Carmen na natigil sa pagpunas, nakatuon ang mga mata sa kanyang anak. Nakilala niya ang posisyong iyon. Ito ang parehong nakita niya sa lihim kapag iniisip ni Alma na walang nanonood. Ang parehong biyaya na ipinakita niya sa mga hating gabi habang naglilinis ng may tugtog ng musika sa walang tao na studio. Kung ang kwentong ito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at ayaw mong makaligtaan ang sandaling babaliktarin ni Alma, ang laro laban sa mga batang may pribilehiyo, siguraduhing mag-subscribe dahil ang susunod ay huhamon sa lahat ng kanilang inisip tungkol sa biyaya, talento at ang tunay na ibig sabihin ng pagiging kabilang. Halata ang hitsura sa mga mukha ng mga babae, parang nakakatawa. Si Isabela na sanay na sinusundan ng walang tanong ay kumurap ng nagulat na tinanggap ni Alma ang hamon. "Seryoso ka ba?" tanong ni Elena. Pilit na tumatawa pero may bahagyang pagputok ng boses. "Talagang susubukan mo ba yung 32 fuetes?"
Taon-taon yun ang tagal. Di ko nga kaya ang 16. Lumapit ang ilan para mas makita ng maigi, sabik na masaksihan ang inaasahan nilang pagkasira. May ilan pa ngang kumuha ng kanilang mga telepono, handang mag-record para ipakita ang pagkahiya ni Alma sa lahat. Ngunit madali at tiwasay na pumasok si Alma sa gitna. Mula sa sulok, pinanood ni Carmen ang lahat. Ang puso niya ay nasa pagitan ng takot at pagmamalaki. Alam niya ang nakatutok na tingin na iyon. Nakita na niya ito dati sa paaralan kapag may mga batang bumubulong ng malupit tungkol sa timbang ni Alma o sa trabaho ng kanyang ina. Ang parehong mahinahong pagtutol. Mama, tingnan mo to, bulong ng isang babae sa isa pa habang nagre-record na. Iniisip ng anak ng tagalinis na kaya niyang sumayaw ng balet. Kumapit ng mahigpit si Carmen sa basahan, bawat pakiramdam ay nagsasabing ipagtanggol ang anak. Ngunit nanatili siyang tahimik. Itinuro niya kay Alma ang isang mas makapangyarihang aral kaysa galit. Huwag kailanman hayaang makita nila kang bumagsak. Kapag inakala nilang mahina ka, doon ka babangon. Nag-cruise ng mga braso si Isabela, ginagampanan ang papel ng mahigpit na hukom. Panatilihin nating patas. Kung makakagawa siya ng 10 fuetes nang hindi natutumba, sige, kahanga-hanga iyon. Naglalaman ang tono niya ng peking kabaitan, napakatindi na nakasasakit. At kung hindi niya kaya, tanong ni Elena na may kasabikan, kailangan niyang aminin na hindi siya kabilang dito, sagot ni Isabela ng malamig at tumpak. Wala nang pagupo dito na parang bahagi siya ng akademya. Hindi lang ito simpleng hamon, ito ay pagnanais na burahin si Alma. Paalisin siya sa lugar na tahimik niyang tinitirhan ng maraming taon. Ngunit nanatili si Alma sa gitna ng silid. Tinatanggap ang bawat salitang panlalait. Hindi nila alam na habang nagsasanay sila sa ilalim ng mga chandelier at guro, si Alma ay nagsanay sa anino at katahimikan. Sa mga unang oras, kapag tahimik pa ang gusali at abala si Carmen sa paglilinis, sumasayaw si Alma. Si Carmen, na lumaki sa Venezuela na may sayaw ng folk sa dugo, ay hindi lang nagturo ng mga galaw, kundi pati kaluluwa. Sa gabi, kapag walang tao sa studio, ginawang mundo ni na ina at anak ang makinis na sahig. Hindi lang ginagaya ni Alma ang mga nakikita niya sa mga klase sa araw. Natutunan niyang kumilos ng may damdamin, may layunin. Natutunan niya ang uri ng sayaw na walang tropeyo ang makakasukat. Kapag sumasayaw ka, palaging sinasabi ni Carmen sa kanya, hindi ka nandyan para magpakitang gilas. Nakikipag-usap ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating lahat. Ngunit si Isabela na nagtatapik ng paa ay nawawalan na ng pasensya. Pwede ba nating tapusin to? May tennis practice ako sa loob ng 1 oras at ayokong ma-miss dahil dito. Malalim ang paghinga ni Alma. Pumikit siya, inalis ang sarili mula sa tensyon sa paligid at lumingon sa loob patungo sa isang bagay na kahit gaano pa kapribilehiyo ang mga babaeng ito, hindi nila mabibili. Isang tunay na bagay. Nang muling buksan ni Alma ang mga mata, may bagong liwanag na sumilay sa mga ito. Hindi iyon takot o pag-aalinlangan. Ito ay matatag at nakatuon na nagpahinto kay Carmen habang nagwawalis. Hindi makakakita ang mga batang ito ng isang palabas, makakakita sila ng isang katotohanang nagmumula sa lugar na lampas sa mga makinang na salamin at piling klase. Isang katotohanang hinubog hindi ng karangyaan, kundi ng apoy ng isang taong paulit-ulit na itinaboy at piniling hindi manatili doon. Mabigat ang katahimikan sa silid, muling pumikit si Alma at hinayaang maglakbay ang kanyang mga isip pabalik sa mga maagang tahimik na umaga nang natutulog pa ang mundo. Siya at ang kanyang inalang nagbabahagi ng mga sagradong sandali sa walang laman na studio. Diyan naganap ang tunay na pagbabago malayo sa paghusga, sa ilalim ng banayad na liwanag na walang ibang tagapanood kundi ang pagmamahal at musika.
Lumaki si Carmen sa Caracas, napapalibutan ng mga ritmo na ipinamana mula sa mga henerasyon. Ang kanyang lola, si Evelyn, ay isang kilalang folk dancer sa Venezuela. Bago sila napilitang lumikas dahil sa kahirapan, hindi lang mga galaw ang itinuro kay Carmen, natuduhan siya ng isang pilosopiya. Ang sayaw ay hindi nabubuo sa perpektong memorya ng kalamnan. Ito ay bumabangon mula sa puso at dumadaloy sa buong katawan. Sa loob ng maraming taon, pagkatapos ng huling punas ng mop sa gabi, ginawang personal na silid-aralan ni Carmen ang malinis na studio para kay Alma. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at fluorescent, ipinasa niya ang parehong klasikal na ganda at matinding ekspresyon ng kanyang Latin na ugat. Tingnan mo, Alma, mahina niyang sinasabi dati, ang mga babaeng ito ay gumagalaw ng perpekto pero walang damdamin. Maaaring hindi ka kasing perpekto pero mas malakas magsalita ang kaluluwa mo kaysa sa anumang perpektong linya. Samantala, sa kasalukuyan muli, nang tiningnan ni Isabela ang oras, nainis na inis. Ipinakita ng kanyang mamahaling relo na nakawin na ng kasiyahan ang 15 minuto ng kanyang schedule. Magsisimula na ba tayo o kailangan mo pa ng dahilan para magpahinga? Tumawa si Elena, inaayos ang kanyang telepono para makuha ang bawat segundo. Hayaan mo siyang mag-focus, sabi niya na mayabang. Kapag naniwala siya na kaya niya, mas nakakatawa pag nabigo siya, sabi ng nanay ko, dapat malaman ng mga tao ang kanilang lugar. Hindi nila alam na tahimik na naghahanda si Alma para sa sandaling ito. Hindi dahil inaasahan niya, kundi dahil nakita na ito ni Carmen na darating. Sa loob ng maraming buwan, pinanood niyang lumakas ang mga pang-iinsulto, tumindi ang mga bulong. Isang araw, binalaan siya ni Carmen, susubukan nilang sirain ka. Pero kapag ginawa nila, handa ka na. Gamit ang kakaunti nilang pera, bumili si Carmen ng pares ng lumang pointe shoes mula sa isang retiradong mananayaw. Sa mga maagang oras ng umaga, tinuruan niya si Alma hindi lang ng mga galaw. Pinakita niya kung paano gawing kilos ang emosyon, kung paano ibuhos ang pagkadismaya, pagmamahal, pagmamalaki at sakit sa bawat kontroladong liko, bawat matatag na pagtalon. Ngayon, sa kabilang dulo ng studio, ginawa ni Carmen ang isang bagay na hindi niya nagawang gawin habang nagtatrabaho. Tumigil siya sa paglilinis. Kailangan niyang makita ito, bawat segundo, bawat ikot. Huminga si Alma at pumesto sa ikalimang pwesto. Matatag ang mga hubad niyang paa sa sahig ng studio, nakataas ang mga balikat. Nakatatawa pa rin ang mga babae, pero nakita ni Carmen ang hindi nila napapansin. Ang maliit na pagbabago sa posisyon ni Alma, ang ganda sa kanyang postura na parang may isang bagay na hindi nakikita ang nagtulak sa kanya pataas papunta sa langit. 32 fuetes, bulong ni Alma sa sarili. Tingnan natin kaya. Nakangisi si Isabela, pakiusap. May 3 taon akong pribadong coaching mula sa pinakamahusay sa estado at hindi ko pa rin kayang lampasan ang 16 nang hindi natutumba. Ngunit namutla ang mga salita sa kanyang lalamunan nang nagsimula si Alma. Hindi perpekto ang unang fuete, hindi ito tugma sa inaasahan ng libro. Pero may isang bagay dito, isang mahika. Ang paraan ng pag-ikot ni Alma ay parang bawat liko ay nagkukwento. Bawat galaw ay may bigat at kahulugan. Ang mga braso niya ay gumagalaw hindi tulad ng mga porselanang balerina, kundi parang pintor na nagpipinta ng mga hagod sa canvas. Sumunod ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Nagsimulang mawala ang ngiti ni Elena. Tumingin siya sa screen ng kanyang telepono, umaasang makakakuha ng nakakatawang eksena, pero sa halip, nagre-record siya ng isang magandang bagay, isang makapangyarihang bagay. Sinubukan ng utak niyang sabihing, swerte lang iyon, pero mas alam ng puso niya. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Carmen. Bawat galaw ay sumasalamin sa kanilang lihim na pagsasanay, ang halo ng klasikal na biyaya at raw na ekspresyong kultural.
Ngunit may idinagdag si Alma na kakaiba, isang bagay na kanya lang. Parang binuksan ng musika ang isang katotohanan sa loob niya, isang katotohanang binigyang anyo niya sa bawat ikot. Ika-10 liko, ika-11, ika-12, tuluyang nawala ang mga tawa. Bumaba ang mga braso ni Isabela, ang kanyang mayabang na kumpiyansa ay naglaho sa pagkalito. Ilang taon ang ginugol niya para maabot ang 12 ng palagian at narito si Alma, tahimik, nakayapak, matatag na nalalampasan siya ng walang palakpakan o papuri. At hindi ito aksidente, hindi ito swerte, ito ay kagalingan. Sa ika-20 fuete, nagbago ang hangin sa loob ng studio. May isang bagay na hindi sinasabi ang kumilos sa mga babae. Kahit ang pinakamatigas na sumuko sa kanila ay nagsimulang maintindihan. Hindi ito isang babaeng umiikot-ikot. Ito ay isang revelasyon sa kilos. Mahalaga ang teknik, oo, pero ang ipinakita ni Alma ay lampas sa teknik. Ito ay sining sa pinakapuro nitong anyo, tapat, emosyonal at hindi mo kayang alisin ang tingin. Sa wakas, naunawaan ni Carmen kung ano talaga ang kahulugan ng mga hindi mabilang na oras na iyon. Hindi lang ito tungkol sa sayaw. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanyang anak na babae na siya ay kabilang, na ang kanyang tinig, ang kanyang katawan at ang kanyang mga pangarap ay may karapatang magkaroon ng espasyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa isang 12 taong gulang na hindi niya kailanman dapat hayaang ang iba ang magpasya ng kanyang halaga batay sa kanyang pinanggalingan o kung ano ang hitsura niya. Ika-25 fuete, ika-26, ika-27. At nang lumampas si Alma sa 30 ulit, may nagbago. Hindi na lamang tungkol sa pirouettes o ballet technique ang palabas. Naging isang mensahe ito, malinaw kahit sa katahimikan. Isang pahayag na ang tunay na talento ay hindi humihingi ng pahintulot. Na maaari itong umusbong sa mga lugar na pinapabayaan ng mundo. At kung minsan, ang tunay na lakas ay nagmumula mismo sa mga lugar na inaasahan ng iba na kahinaan. 32 fuetes, 33, 34. Patuloy si Alma sa pag-ikot, hindi na may tigas na eksaktong galaw, kundi may biyayang tapat na parang hindi makatotohanan. Nayuko ang mga tuhod ni Isabela. Kailangan niyang hawakan ang balit-bare para makapanatag. Sa lahat ng kanyang taon, sa loob ng mundo ng piling pagsasanay at pribilehiyo, hindi pa siya nakakakita ng ganito. Hindi ito posible, bulong ni Elena, nanginginig na ang boses. Hindi dahil sa tawa, kundi sa hindi makapaniwala. Ang kanyang telepono, na dating gamit sa panlait, ay ngayon ay kumukuha ng isang bagay na hindi malilimutan. Sa kabilang dulo ng silid, hindi na napigilan ni Carmen ang kanyang mga luha. Bawat ikot ni Alma ay patunay na may kahulugan ang mga sakripisyo. Ang mga maagang paglilinis ng gabi, ang mga gamit na ballet shoes na nabili sa mga second-hand shops, ang mga tahimik na leksyon sa walang tao na studio, ang mga mahabang weekend na pagsasanay ng hindi nakakagambala sa mga kapitbahay. Ika-40 fuete, ika-41, ika-42. Isa sa mga mas batang babae sa grupo ay tahimik na umiyak, hindi dahil nahihiya. Hindi rin dahil may kasalanan, kundi mula sa isang mas malalim na damdamin, isang damdamin na hindi pa niya matukoy. Parang nasasaksihan niya ang isang mahiwaga, isang bagay na ibinaligtad ang kanilang pagkakaintindi sa bale. Diyos ko, bulong ng isa, mula sa pintuan ng studio bagong dumating si Miss Herrera. Nakatitig siya. Bumagsak ang kanyang briefcase mula sa kamay at bumagsak ng may tunog. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano nangyari yan? Bulong niya. Isang 12 taong gulang na nakakagawa ng 45 sunod-sunod na fuetes. Ngunit hindi lang iyon ang bagay. Ito ay ang kaluluwa, ang presensya, ang koneksyon na hindi kailanman matuturo
sa libro. Sa ika-45 ikot, huminto si Alma ng mahinahon. Hindi siya bumagsak o natumba, tapos lang siya ng may biyaya, parang tuldok sa katapusan ng isang makapangyarihang pangungusap. Tahimik ang buong studio. Si Isabela ang unang nagsalita, nanginig ang boses. Saan mo natutunan yan? 8 na akong taon na nag-aaral at hindi ko kaya ang 17 fuetes ng sunod-sunod. 45, bulong ng isa, sinusubukang intindihin ang nakita nila. Ginawa niya 45. Hindi ko pa ito nakita kahit sa mga professional videos, dagdag ng isa pang babae. Patuloy pa rin si Elena sa pag-record, ngunit nanginginig ang mga kamay, kaya malabo ang kuha. Ang akala niyang panlalait ay naging video na magbibigay inspirasyon sa libo-libo, marahil milyon-milyon. Isang video na maaaring baguhin ang pananaw nila sa sayaw at sa isa't isa. Pagkatapos ay narinig ang tinig ni Miss Herrera, kalmado ngunit puno ng paghanga. Alma, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Ngayon, ang ginawa mo, hindi iyon pangkaraniwan. Ito ay pambihira. Pinunasan ni Carmen ang kanyang mga luha at nilapitan ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Niyapos ang maliliit na balikat na bagong bumitbit sa bigat ng kawalang katarungan at panlalait. "Estoy orgullosa de ti, mija," bulong niya, nanginginig ang boses. "Tu abuela Evelyn estaría tan orgullosa." Nakatayo si Isabela ng tila natumba ang buong mundo niya. Nasira ang kanyang lugar sa mundong iyon ng pagiging perpekto at mataas na uri dahil sa isang taong itinuring nilang hindi karapat-dapat. "Kailangan kong umupo," pabulong na sabi ng isa sa mga babae, dahan-dahang bumagsak sa dingding, labis ang pagka-overwhelm. Nangyari ba talaga yan? Talaga bang ginawa niya ang 45 fuetes? "Hindi lang yan ang ikinatuwa," sabi ni Miss Herrera. Palapit na, pero gulat pa rin. Ang paraan ng pagsayaw niya, paano niya ginamit ang musika, ang ekspresyon niya, ang presensya niya sa entablado. "Alma, ilang taon ka nang formal na nag-aaral?" Tumingin si Alma sa kanyang ina pagkatapos kay Miss Herrera na may mahinahong ngiti. "Hindi ako formal na nag-aral," sagot niya. "Itinuturo ako ng aking ina sa nakaraang 3 taon. Natutunan niya mula sa aking lola, isang pangunahing mananayaw sa Teresa Carreño Theater sa Caracas. Napanatili ang katahimikan sa silid. Dumaan sa kanilang isipan ng sabay-sabay. Bawat babae sa studio na may mga makintab na rutina at mamahaling leksyon ay nalampasan ng isang taong itinuturing nilang tagalabas. Isang batang nagsanay sa mga hiniram na sapatos, sa katahimikan, sa bukang liwayway. Isang batang tinuruan ng isang ina na naglilinis ng mismong sahig na kanilang sinasayawan. Paglingon ni Alma kay Elena, "Telepono mo!" Malumanay niyang sinabi, iniabot ang kamay. Nag-atubili si Elena, ngunit iniabot din. Pinanood ni Alma ang ilang sandali ng kanyang pagtatanghal. Hindi siya yumuko o nagpangit ng mukha. Pinag-aralan niya ito parang isang profesional. Pagkatapos, ibinalik niya ang telepono. "Pwede mong i-post," sabi niya ng kalmado. "Hayaan mong makita ng mga tao kung ano ang nangyayari kapag huminto kang manghusga sa tao batay sa hitsura nila at nagsimulang tingnan kung ano ang kaya nilang gawin." Sa maliit na boses na ngayon ay buo na ang loob, nagsalita si Isabela. "Alma, patawad, seryoso. Hindi namin alam. Hindi namin nakita kung sino ka." "Ano raw ako?" tanong ni Alma. Mahinahon pero matatag ang tinig. Buka ang bibig ni Isabela pero walang salita ang lumabas. "Iba sa'yo?" dagdag pa ni Alma. "Tama ka. Iba talaga ako. At iyon din ang dahilan kung bakit kaya kong gawin ang mga bagay na hindi mo inaakala na posible." Pinanood ni Miss Herrera na nabighani, hindi lang dahil sa talento na nakita niya, kundi dahil sa lakas ng batang babae na nakatayo sa harap niya.
Alma, sabi niya habang lumalapit, gusto mo bang sumali sa aming formal na programa sa ballet? Matapos ang nakita ko ngayon, masasabi kong anumang nangungunang akademya sa bansa ay mapalad kung ikaw ay kanilang matanggap. Bago makasagot si Alma, nagsalita si Carmen, mahinahon pero matibay ang tinig. Propesora, hindi namin kayang bayaran ang matrikula. Naghuhugas ako dito dahil kailangan ko. Iyon lang ang paraan para masuportahan ko ang anak ko. Kung ganon, bibigyan siya ng buong scholarship, sagot ni Miss Herrera nang walang alinlangan. Pribadong pagtuturo, pagsasanay sa kompetisyon, lahat-lahat. Ang isang mananayaw na tulad ni Alma ay hindi dapat hadlangan ng pera. Mula sa sulok, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, palakpak. Mula ito kay Isabela, mabagal, tiyak, kumislap ang kanyang mga mata sa luha. Sa lahat ng taon ng pagsasayaw ko, malumanay niyang sabi, hindi ko pa nakita ang ganito. Alma, kamangha-mangha ka. Isa-isa, sumali ang iba pang mga babae sa palakpak, taos-puso ang pagpalakpak. Sa unang pagkakataon, hindi puro magalang na palakpak na may halong awa ang narinig ni Alma. Totoo ito. Isang tunay na pagkilala, tugon sa isang bagay na ganap na nagbago ng kanilang pananaw sa sayaw. Tumingin si Elena mula sa kanyang telepono kay Alma. Pwede ko bang i-post ang video hindi bilang biro kundi bilang inspirasyon? Sa tingin ko kailangan makita ito ng mga tao. Dahan-dahang tumango si Alma, may bahagyang ngiti. Sige lang. Siguraduhin ang pamagat ay nagsasabi ng katotohanan. Ang tunay na talento ay walang kulay o uri at hindi ito limitado sa mga kaya ang mamahaling aral. Dahil alam ni Alma, ang araw na iyon ay higit pa sa isang pagtatanghal. Nagbago ito ng isang bagay, malalim at pangmatagalan, hindi lang sa isip ng kanyang mga kaklase, kundi sa loob niya mismo. Nakuha niya ang kanyang pwesto at wala nang magagawa ang mundo kundi pansinin iyon. 3 buwan nang lumipas, ang video ni Elena ay naging viral, umabot sa mahigit 15 milyong views. Ang pamagat ay 12 taong gulang na nagpatunay na ang tunay na talento ay walang kulay o uri. Naging pambansang pangalan si Alma Rodriguez sa isang gabi, pinakabatang balerina at pinakadinusdusang pinag-usapan sa bansa. Hindi na naging ganun ang Riverside Academy. Tinupad ni Miss Herrera ang kanyang pangako. Nakatanggap si Alma ng buong scholarship, ngunit iyon ay simula pa lamang. Sa isang telebisyong panayam, inamin ni Miss Herrera, nang makita kong sumayaw si Alma, na-realize ko na maraming pintuan ng aming akademya ang isinasara namin sa mga magagaling na artista dahil lamang sa kanilang hitsura o pinanggalingan. Lubos niyang inayos ang proseso ng pagtanggap, nakapokus sa pasyon at potensyal, hindi sa angkan. Si Isabela Santiago, dating hari ng akademya, ngayon ay kasabay na ni Alma sa pinakamalalaking entablado. Ito ay naging isang mapagpakumbabang karanasan para sa kanya, ngunit nagbago ito sa kanya ng malalim. Sa kanyang blog na ngayon ay nakalaan sa pagkakaiba-iba sa sayaw, isinulat ni Isabela. Tinuruan ako ni Alma na ang kahusayan ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga patakaran o pag-angkop sa lumang mga hulma. Ito ay tungkol sa pagsayaw mula sa isang lugar na tapat. Totoo, mas malaki pa sa teknik. Si Elena naman ay naging isa sa pinakamalaking taga-suporta ni Alma gamit ang kanyang social media upang itampok ang mga batang mananayaw mula sa mga komunidad na madalas makaligtaan. Ang video na dati nilayong pambiro ay ngayon ginagamit sa mga paaralan ng sayaw sa buong bansa upang ituro sa mga batang mananayaw na ang kadakilaan ay hindi nagmumula sa yaman. Nagmumula ito sa loob. Samantala, hindi na lamang tagalinis si Carmen. Na-promote siya bilang maintenance coordinator at sa wakas ay nakapaglipat sila ng mas magandang bahay kasama si Alma.
Ngunit higit pa rito, inimbitahan siyang magturo ng Venezuelan folk dance sa akademya. Ipinapasa ang kanyang pamana sa mga masigasig na estudyante na ngayon ay nauunawaan na ang kahalagahan nito. Ipinakilala ng akademya ang Alma Rodriguez Program na nag-aalok ng buong scholarship sa mga talentadong estudyante mula sa mga underrepresented na pinanggalingan. At si Alma, na ngayon ay 13 taong gulang, ay naging opisyal na mentor ng programa, tinutulungan ang ibang mga batang mananayaw na tulad niya dati ay tila hindi napapansin. Sa loob ng wala pang 1 taon, nanalo si Alma ng 3 pambansang junior dance competitions. Hindi lang dahil sa kanyang katumpakan, kundi dahil sa lalim ng emosyon na ginagawang hindi malilimutan ang bawat pagtatanghal niya. Nagsimulang pag-usapan ng mga kritiko ng sayaw ang isang bagong kilusan sa ballet. Isang pagsasanib ng teknikal na galing at kaluluwa, isang paglipat patungo sa emosyonal na katotohanan kaysa sa malamig na perpeksyon. Nakarating pa ang kanyang kwento sa American Ballet Theater kung saan inalok siya ng pwesto sa kanilang programa para sa mga batang talento. Lumipad sila ni Carmen papuntang New York City kung saan nakilala ni Alma ang mga principal dancers na nagbuwag din ng mga hadlang at nagtala ng tagumpay laban sa lahat ng inaasahan. Sa isang panayam sa Dance Magazine, tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya bilang simbolo ng pagbabago sa klasikal na sayaw. Simple lang ang kanyang sagot. Hindi ako sumasayaw para patunayan ng anuman. Sumasayaw ako dahil ito ang ako. Kung makakapagbigay inspirasyon ito sa iba na sundan ng kanilang pangarap, ibig sabihin tama ang ginagawa ko. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanilang tahanan, sa Riverside Academy. Ang dating lugar na pinamumunuan ng paghahambing at pagtatangi ay naging isang lugar ng kolaborasyon, pagkamalikhain at pagkakaiba-iba. Ang mga mananayaw ng iba't ibang uri ng katawan, pinagmulan at kakayahan ay nagsanay ng magkasama, bawat isa ay nagdadagdag ng kakaibang ganda sa sining na kanilang minamahal. Madalas umupo si Carmen sa likod ng klase, tahimik na nanonood, may luha sa mga mata. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. La danza es el lenguaje del alma, mija. Cuando el alma habla, todo el mundo escucha. Ang sayaw ay wika ng kaluluwa, anak ko, at kapag nagsalita ang kaluluwa, nakikinig ang mundo. 1 taon matapos ang hindi malilimutang araw na iyon, nakatanggap si Alma ng paanyaya sa International Young Dancers Gala sa Paris. Ipapakita niya ang Estados Unidos, isang tungkuling ibinibigay lamang sa mga pinaka-exceptional at promising na talento. Mula sa gilid ng pagiging hindi kilala hanggang sa sentro ng pandaigdigang entablado, ang paglalakbay ni Alma ay naging higit pa sa sayaw. Ito ay naging isang kilusan. Ang batang minsang pinagtawanan at ginawang biro ay ngayon nakatayo ng matatag upang katawanin ang kanyang bansa sa pinakaprestihiyosong entablado ng klasikal na ballet sa buong mundo. Kinabukasan bago ang kanyang paglalakbay papuntang Paris, tahimik na bumalik si Alma sa mismong studio kung saan nagsimula ang lahat. Mag-isa sa lugar na dati umalingaw-ngaw ng mga tawang panlalait sa kanya, siya'y sumayaw, hindi isang rehearsed na sayaw, hindi bilang na binibilang, kundi isang malaya at makabagbag damdaming pagpapahayag. Isang tahimik na pagpupugay, isang sayaw para sa bawat batang babae na tulad niya ay sinabihan na hindi sila kabilang. Isang mensahe para sa mga nangahas mangarap lampas sa mga limitasyong itinakda ng iba para sa kanila. Ang paglalakbay ni Alma Rodriguez ay hindi lamang tungkol sa kasanayan. Ito ay patunay na ang tunay na talino ay walang kinalaman sa estado ng lipunan at hindi kailangang sumunod sa ideya ng iba tungkol sa kagandahan o halaga.
Ngunit higit pa rito, ipinakita ng kanyang kwento ang isang mas makapangyarihang bagay. Kapag hinarap natin ang pagkiling hindi sa galit, kundi sa biyaya, katotohanan at paghahanda, hindi lang tayo nagtatagumpay laban dito. Binabago natin ang mundong nakapaligid sa atin. Binubuksan natin ang mga pintuan. Binabago natin ang mga hangganan. Naging dahilan tayo kung bakit nangahas ang iba na paniwalaan na kabilang din sila. Kung ang kwentong ito ng tibay ng loob at pagbabago ay umantig sa iyo, mag-subscribe sa channel para sa mga kwento na nagpapaalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtangging hayaan, ang iba ang magtakda ng ating halaga. At minsan, ang pinakamalalim na revolusyon ay nagsisimula sa isang hakbang ng sayaw. Mula sa isang tao na hindi kailanman inasahan ng mundo.